Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako nga po pala si Emmanuel o Alejandre. Ito po ang aking daily devotion ngayong September 14. And for today, ating pag-uusapan kung may plano ang Diyos, may plano din ang kaaway. Now, this says that God has a plan for us. Yung plano na yon, to prosper us. To give us hope and future, no? Sabi yun sa Jeremiah 29:11. Pero, bukod doon, kung may plano yung Panginoon para pagbutihin ang ating buhay, merong plano ang kaaway, ang devil, upang sirain ito. And for that, we will now be talking about the topic of sons of God. Now, there is only one true Son of God. That's Jesus Christ. Pero, in the Bible, there's another being referred to as sons of God. And those are the angels. Sabi nga po sa Job chapter 1 verse 6, one day the angels came to present themselves before the Lord, and Satan also came with them. So, there are very few scriptures that describe the heavens, no? Kumbaga, onti lang talaga yung provide na information ng Panginoon sa atin kung ano yung nagaganap sa langit. Pero we know that sons of God are angels who serve God. Pero, some angels abandon their positions. And this is mainly because of Satan. He convinced them, put ideologies, corrupt ideologies in their heads para sila'y lumabag sa Panginoon. And yet they did. And when they did, they put themselves in eternal condemnation. Kumbaga, parte na sila ng plano ng redemption ng Panginoon na kung saan sila ipaparusahan. And being the main cause of this, Satan is the leader of the angelic rebels. Because he was the one that caused all of it, no? Kumbaga, siya yung nag-convince sa mga angels. And he also plans to do the same to us. Na gumawa ng paraan upang mapasok yung kanyang corrupt ideas sa utak natin upang tayo lumayo sa Panginoon. Pero, Satan is no match to God, no? So we should treasure our privileged position in Christ. Dahil kay Kristo, dahil sa kanyang pagkatalo sa death, therefore rendering Satan useless, we are saved. So let's test every spirit whether they are from God. Tignan po natin ng mabuti kung yung ating nakukuhang thought, emotion, ay nakakabuti sa atin in terms of our glory, our journey with God? Or is it something na maaaring makapagpalayo sa atin sa Kanya? Minsan may mga opportunities na dumadating sa buhay natin na maaaring imbes na makatulong, makasama pa sa atin. And those are the schemes of the devil, in which we should avoid at all times. So let's triumph over devil's schemes through Christ. Kasi tayo, we are very weak. We are susceptible to influence, to manipulation. Pero, kung susundin po natin ang ating Panginoon, kung magtitiwala tayo at hahanapin natin yung guidance ni Christ, we will surely prevail. Yung mga schemes ng devil, wala yung epekto sa atin dahil nasa atin si Kristo. Yun lamang po ang aking daily devotion. Maraming salamat sa pakikinig. Pagpalain po tayong lahat and let us all give glory to God.